makakamit nito ang target na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayon 2025. Balik sa iyo, Ian. Sabi ni NEDA Undersecretary Rosemary Edilion na 6 to 8% gross domestic product ang target nila ngayong taon. Positibo rin si Edilion na pasok sa kanilang target na 2 to 4% ang magiging inflation sa 2025. Paliwanag ng NEDA, gumana kasi ang mga estratehiya ng pamahalaan nitong 2024 at handa silang tugunan ang mga darating panghamon na posibleng makaapekto sa ekonomiya ng bansa. Sabay-sabay na nagpatrolya sa West Philippine Sea ang mga barko ng Pilipinas, France at Amerika. Mula sa Sulusi sa Palawan, nakatutuklay si Ian Cruz. Ian? Mel, narito ako ngayon sa Sulusi sa bahagi ng Palawan para ito sa balikatan exercise kasama ang mga bansang Amerika at France. Dito Mel ay nagsimula na nga ang multilateral maritime exercise. Isa-isang umalis ng Puerto Princesa City ang French frigate na Vendémiaire, ang dambuhalang landing dock ship na USS Harper's Ferry ng Amerika at ang patrol vessel ng Pilipinas na BRP Ramon Alcaraz at ang landing dock ship na BRP Davao del Sur kung saan kami embedded. Kanina, nagkita-kita na ang mga barko ng iba't ibang kalahok na bansa sa dagat sa bisinidad ng northeast ng Palawan para sa iniensayong division tactics o formation ng mga barko. Ito ang pagsisimula ng serye ng multilateral maritime exercise na bahagi ng balikatan exercise. This activity will actually build yung confidence ng ating bridge team na nandito together with the other participants. With this exercises, yung mga close maneuvers natin, definitely it will increase their capability to work together. Sabay-sabay na nagpapatrolya dito sa Sulusi ang mga barko ng Navy ng Pilipinas, Amerika pati na ng Pransya. Pauna pa lamang ito dahil sa mga susunod na araw, lilipat sila sa West Philippine Sea para isagawa ang inaabangan na group sail. Sa unang pagkakataon, lalabas ng 12 nautical miles na territorial waters ng Pilipinas ang isang maritime exercise ng balikatan. Dadalhin ito sa West Philippine Sea, pasok pa rin sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas kung saan agresibo ang China. Mahalaga raw ang pagpapatrolya natin sa ating EEZ kasama ang mga kaalyado. It's very significant to show that we have partners specifically on ensuring maritime security within the Indo-Pacific region. Nitong Martes, sinabi ng Philippine Navy na umakyat na sa 110 Chinese militia vessels ang nasa West Philippine Sea, malayo sa kanyang weekly average na mahigit 30 hanggang 60 vessels sa nakalipas na mga linggo. Iba pa ang mga nakakalat na barko ng China Coast Guard at warship ng People's Liberation Army Navy. Kaya paano kung may lumapit na Chinese vessels sa gitna ng balikatan exercise? Sa tingin ko walang magiging problema because this is an annual event naman between the US and the Philippines. And we will continue with our exercises. Mel, marami pang mga aksyon na sasabakan ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at Pransya kagaya na lamang ng amphibious raid, ng multilateral na search and rescue pati na yung cross-deck landing ng mga choppers sa iba't ibang mga barko ng iba't ibang mga bansa. At sakay nga ng BRP Davao del Sur dito sa Sulusi sa Palawan. Ako si Ian Cruz, nag-uulat para sa 24 Oras. James! Sa Ngokta Research, Yan, good morning. Mas dumami nga yung pamilyang Pilipino na nagsabing mahirap sila kung pagbabatayan na yung survey ng isang grupo nitong second quarter ng taon. Naniniwala naman dyan, Igan, yung ilang mga kababayan natin na nakausap at nakilala ko dito sa Nia Road sa Quezon City. Ramdam na ramdam daw ni Edgardo na mas humirap ang kanilang buhay sa mga nakalipas na buwan. Sa ilang oras na pangangalakan ng basura, maswerte na raw kung makapag-uwi siya ng 200 piso. Sobrang hirap talaga. Dati hindi naman eh. Kahit pa paano eh. Bira lang kami maganito eh. Mahal na po yung mga bilihin. Saka kinukulang kami sa ano. Ayun, nahilang kami ng nangangalakal din kami. Ito.
Ilang buwan na rin silang sa gilid ng kalsada pansamantalang naninirahan dahil hindi nila kayang magbayad ng upa sa bahay. Umalis na po kami. Hindi na po kami, pinababa na kami. Kasi? Wala kami pambayad eh. Ang kanyang kinakasama na si Karen todo budget para lang makakain sila ng 3 beses kada araw. Bili na po ng mga gulay. Tapos babadget yun po talaga. Si Nancy madaling araw pa lang tulak-tulak na ang kanyang kariton. Maaga siyang pumupwesto sa bangketa, daladala ang mga paninda niyang nilagang itlog, saging at kamoteng kahoy. Ang kinikitang halos 300 piso, kulang pa raw pambili ng pagkain dahil sa taas ng presyo ng bilihin ngayon. Mahal. Grabe kung tutulong sa akin. Di ko kaya. Kasi ano lang, dinidiskartehan na lang. Mantakin mo naman ang bigas niyan, 57. Sa isang araw, sa isang bisis na lang kakain. Priority na lang yung mga bata, makapasok, may mga baon sila. Lumabas sa resulta ng sinagawang second quarter survey ng Okta Research Group na mas dumami ang mga Pilipino na nagsabing tinuturing nila ang kanilang pamilya na mahirap. 50% ito o katumbas ng 13.4 milyong pamilya. Mas mataas kumpara sa 43% sa unang quarter ng taon o 11.3 milyong pamilya. 9% naman ang nagsabi na hindi sila mahirap. 41% ang hindi makapagsabi kung sila ba ay mahirap o hindi. Sa parehong survey, 15% o nasa 3.9 milyong pamilya ang nakaranas ng gutom. Halos pareho ito sa resulta sa unang quarter ng taon. Sa kabila ng nararanasan nilang kahirapan, todo sikap sina Edgardo at Nancy. Tiyaga at sipag daw ang sandata nila para makaraos sa araw-araw na pamumuhay. May pag-asa kung magsikap lang po. Think positive lang. Masa, habang nabubuhay. Kasi kahit naman na hindi mahirap ang buhay, kung hindi ka rin gagawa ng paraan, wala, mas lalong mahirap ang buhay mo. Kailangan tiyaga, may sipag. Samantala, Igan, isinagawa yung survey nito lamang Hulyo at ito po'y may respondents na nasa 1,200. Ang margin of error naman itong survey ay plus minus 3%. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv. Luisa Maris Monterrey nagbabalita ngayon sa News World.